Si BP Inday guys, meron hong vlogger na kakasuhan. Sino yung vlogger na yun? Yung nagpakalat ng fake news doon sa QCPD. So sabi dito, Vice President Sara Duterte denies causing QC traffic jam in viral video. So QCPD apologize. So hindi naman talaga guys si VP Inday yung naging dahilan ng traffic doon sa QCPD. Meron ho isang nagbibideo ba? Meron isang nagbibideo na overreact. Ang sinabi lang naman talaga ng police, VP. Ang problema nga lang dito, hindi kinalarado, hindi nagbigay ng clear instruction itong police kung sino yung VP. Tapos sabi naman nitong motorcycle na to, si VP Inday daw dadaan, kaya manahimik muna tayo. Ganon. So, yun na nga, ang nasisi dito si Vice President Sara Duterte. Guys, alam nyo naman yung naging thoughts ko na dito kay VP Inday. Medyo budget sa akin sa usaping confidential funds. Pero the way na, ang pangit naman kasi ata na wala namang ginagawa yung tao tapos sisiraan yun. Balanse lang po ako. Pag tama, pupurihin. Pag mali, bubuljakin. So deserve naman ho ng taong nag-video na to na nagpakalap ng fake news na makasuhan. Hindi dahil sa nag-overreact siya, bagkus nakapag-cause din siya ng irritation, 'di ba? Ng sama ng loob din, distraction sa utak ng mga tao at nasira niya din yung imahe at pangalan nitong ating Vice President Sara Duterte. Guys, nirerespeto ko pa din si VP Inday kahit papano. Pero yun nga lang, when it comes to other topics, especially dun sa confidential funds, medyo budget siya sa akin. Pero yung, di ba, maninira, sisiraan yung hindi naman siya gumawa, mali. So anyway, papakita ko yung video sa inyo mamaya. Vice President Sara Duterte denied the involvement in the traffic jam caused by closure of portion of Commonwealth Avenue by Quezon City Police Department. In a statement posted on Facebook, Duterte said she was in Mindanao for the World Teachers Day celebration and other activities that she said the viral video is spreading injurious information that is grounded in falsity. The VP did not ask Quezon City Police District and will never ask the government agencies, including law enforcement bodies, she said, to carry out action that would convince the public or cause them harm. So, hindi naman po gawain ni VP Inday na siya yung magkakos ng traffic dyan. So, kung alam niya namang traffic, dadaan na lang dyan si VP Inday. Hindi siya magpapa-VIP. Ewan ko nga lang, bakit, di ba, makikita nyo naman sa video, pakita ko na nga lang yung video. Makikita nyo naman kasi guys sa video na traffic talaga. At tinanong ng vlogger, itong pulis na to, kung bakit mayroong cause ng traffic. Meron daw dadaan. VP daw. Pero hindi naman sinabi ng traffic enforcer na yun or ng pulis na yun si VP Inday. VP lang ho yung sinabi. Well, hindi din naman natin masisisi itong motorcycle na to, itong nagbo-vlog na to. Kasi VP, sino bang pwedeng VP na makakapag-cause ng traffic dyan kapag inutusan? Siguro ang isip niya si Vice President Sara Duterte. So, dalawa silang mali. Sa totoo lang. Pero hindi tama yung pag-overreact niya. And to the point na nasiraan si VP Inday. Mali yun. Anyway, ito, panood ko sa inyo yung video para ma-taste natin. Nagsorry ang Quezon City Police District sa nag-viral na video ng hinahintong mga motorista sa Commonwealth Avenue. Nagkalituhan lamang daw, kaya nasisi sa nangyari si Vice President Sara Duterte. Babalita si Elaine Fulgencio. Pinadala raw kay dating Congressman Teddy Casino ang videong ito ng isang dating miyembro ng militar. Walang detalye kung kailan ito nangyari, pero pinatigil raw ang mga motorista sa bahagi ng Commonwealth Avenue. So sinara niya yung Commonwealth para naman si VP Sara? Nagaan lang po, cross lang po. Wow! Cross lang po siya, saglit lang po. Cross si VP Sara, sinara niya yung Commonwealth. Saglit lang po. Alright, sige. Cross si VP Sara. Si VP Sara, tatawid, kaya tumigil muna tayo. Diba, ang palengke? Tumigil muna tayo, tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang. Diba, napaka-palengke na, diba, ang baboy, napaka-bullshit na itong nagpakalat ng tama, kasuhan talaga to.
Sa statement ng Office of the Vice President, giniitilang walang kinalaman si VP Sara sa traffic na idinulot ng pagpapasara ng Quezon City Police Office. Nasa Mindanao ang bise para sa World Teachers Day. Hindi rin daw iuutos kailanman ni VP Sara sa law enforcement bodies ang anumang makakaabala sa publiko. Kasinungalingan aniya ang nasa viral video. Kaya ipaiimbestiga at pananagutin daw ang mga nagpakalat pati ang mismong kumuha ng video. Nagsorry naman ng QCPD Station 14 at ang mismong pulis na nagsabing si VP ang dahilan ng traffic. Nagkalituhan lang daw na nauwi sa kakulangan ng judgment ng kanilang kabaro. Nag-overreact daw ang pulis dahil sa maling impormasyong narinig niya. Paglilinaw ng QCPD, walang engagement si VP Sara sa Commonwealth Avenue. Ang sinabi lang din naman daw ng pulis ay VP, pero ang uploader nang nagdagdag ng Sara. Nirelieve na muna ang pulis habang gumugulong ang investigasyon. Para sa 1PH, Elaine Fulgencio, News 5. Minsan kasi, guys, sa totoo lang, yung paggamit ng social media, medyo minsan i-maintain ba? De porket my cellphone, hindi pa nga full details, overreact agad. Guys, sa tagal ko na sa social media, almost 2 years sa political vlogging na to. I never do anything na hindi ko pa alam yung scenario tapos agad-agad ako mag-judge. Hindi ko pa ginawa yun. Like, nakakaloka naman na, 'di ba? Sabihin na lang natin nakaabala kasi nag-cause ng traffic. Pero hindi mo pa alam yung buong scenario, hindi mo pa alam yung buong details, sinabi lang na VP, 'di ba? Tapos ang isip mo si Vice President agad. What if meron diyang mga tao na VP din, hindi lang si VP Inday, 'di ba? Kasi isang kasiraan din to sa ating Vice Presidente. Although kahit budget sa akin si Vice President Sara Duterte, hindi maganda pakinggan na, 'di ba? Mali na nga, tapos kakampihan pa natin yung isang tao. 'Di ba? Kung may galit man tayo kay Vice President Sara Duterte, set aside natin yun. Kasi, 'di ba guys, ang atin lang naman dito, do what is right and do not do what is wrong. So, kung yung tama, 'di ba, ipaglaban natin. Pero pag mali, wag na natin konsintihin. Mali talaga yung nag-video. Para sa akin yun, guys. Maling-mali yung nag-video at hindi yun toleratable and acceptable sa ating batas. Kasi, what if gumawa ulit siya ng another video, 'di ba, na nakakasira hindi lang image ng ating VP Inday kundi image din ng ating pangulo, gumawa ng eksena. So 'di ba, hindi tama 'yan. Tama 'yan, parusahan siya. And kung pwede nga lang isuspende para 'di ba kahit papaano natututo ng leksyon. Nagigets nyo ba ako mga minamahal? Anyway, lesson learned. 'Di ba? Huwag masyadong marites. Yun lamang ho. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit sa ating panibagong video.